Sumali na po sa gera ng Iran at Israel ang Amerika matapos bombahin ng US forces ang tatlong pangunahing nuclear sites sa Iran. Kabilang po sa sorpresang inatake ng Amerika ang Fordo Nuclear Facility na nakatago sa ilalim ng kabundukan pero pinuntirya pa rin ng mga B-2 bombers ng Amerika. Mismong sa US President Donald Trump ang nagkumpirma sa inilunsad nilang pag-atake sa Tehran. Ayon kay Trump, bully sa gitnang silangan ng Iran at nagpapasalamat siya sa tulong ng Israel. Agad namang gumanti ang Iran at nagpaulan ng missile sa Israel. Kinundin rin nila ang pag-atake ng Amerika sa pamamagitan ng pagpapadala ng sulat at pagpapatawag ng meeting sa UN Security Council. Bukod dyan, inanunsyo rin ng Iranian government na aatras na sila sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ito'y kasunduan na naglalayo nga pong pigilan ang pagkalat ng nuclear weapons at pagtataguyod ng mapayapang paggamit ng nuclear energy. Samantala, nagsimula ng ilikas ng pamahalaan ng mga Pilipinong naipit sa gera matapos itaas sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Israel at Iran. Nagpapatupad na ng voluntary repatriation ng gobyerno sa dalawang bansa. Pero sa higit 30,000 Pinoy sa Israel, mahigit 200 lamang ang nagpahayag na gusto nang umuwi ng Pilipinas. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, DFA, maraming Pinoy ang takot sa gulo pero mas pinipiling manatili muna doon dahil ayaw nilang iwan ang kani-kanilang mga trabaho. Mahigit 20 Pinoy naman ang gusto na ring umuwi galing ng bansang Iran. At ito po na naman, binakbakan ni Vice President Sara Duterte ang pamahalaang Marcos sa pagdalo nito sa Free Duterte Now Rally sa Melbourne, Australia kahapon. Ayon po kay Sara Duterte, walang direksyon mamuno daw si Marcos Jr. Kanya rin binatikos ang paglapit ng Pilipinas sa Amerika laban sa China sa usapin ng West Philippine Sea at pagpapapasok ng US missile sa bansa. Gate po ni VP Sara, nagsisisi siya na naging running mate niya si Marcos Jr. sa pag-aakalang gusto nito ng mas magandang legasiya kumpara sa kanyang ama. Pero kahit na may bangayan sa mga Marcos, niliwanag po ng bise na kaibigan niya si Senador Amy Marcos. Sa harap po naman ng kanyang mga taga-suporta, iginiit din ulit ng bise na walang kasalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan siya ng hustisya sa tinawag niyang pamumulitika sa kanila. I hope you can vote for me in the future. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? It is clearly politically motivated. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala, ginit naman po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wala siyang papel sa impeachment case. Laban po yan kay Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam ng News 5 sa Pangulo, sinabi ni PBBM na busy siya sa ibang bagay katulad ng pagtugon sa mga issues sa transportasyon at presyo ng bigas. Lahat naman daw ng impeachment process ay hawak ng Senado at ng Kamara. Una nang sinabi ng Malacanang na hindi makikialam ang Pangulo sa impeachment. Sinabi na rin noon ni PBBM na ayaw niyang ma-impeach ang Vice Presidente. Wala naman akong papel dun sa impeachment. If a president chooses to do that, I choose not to. Yan nga po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, itinali umano sa mga sandbag ang 34 na mga nawawalang sabungero bago itinapon sa Taal Lake sa Batangas. Yan po'y ayon sa isa sa mga suspect na gustong maging testigo. Gumamit daw po ng sandbag ang mga salarin para hindi basta-basta lumutang ang mga bangkay sa lawa. Una nga pong sinabi ng DOJ na kailangan pang alamin ang katotohanan sa mga ikinekwento ng naturang umano'y whistleblower. Nakahanda naman daw ang mga divers ng PMP at ng Philippine Navy. Sakasakali nga pong susuyurin ang lawa para hanapin ang mga sinasabing bangkay nito pong lumantad na umano ay whistleblower.